Hi mga mahal, pasensya na muna kung hindi po ako regular na nakakapag-upload dahil nakabase po sa Middle East ang inyong lingkod at syempre alam ninyo, month of Ramadan at maraming trabaho. Also, pauwi na po ako in a few days and kailangan ko munang ituon ng oras ko sa aking trabaho at maititrain pa po akong papalit sa akin. Maraming salamat po sa pangunawa. At narito na ang karugtong ng kwento. Why didn't you tell us? Tanong ni Mera kay Laura nang isalaysay niyang nangyari noong nasa sinahan sila. I told her not to. I want to investigate it myself. Tugon ni Alfir. Tumas ang kilay ni Mera. I thought that's my job. Alfir shrugged. Maybe I would need your assistance one day. How's the investigation? Tanong naman ni Caius. Alfir's facial expression hardened. I'll tell you, once we arrive at the main house. Napatingin ito kay Laura. You'll go with me. Binalingan naman nito sila Mera at Caius. Let's see each other at the main house. Tumango na lang si Mera at Caius bago tumalikod at pumasok sa sasakyang dala ni Caius. Si Laura naman ay sumunod kay Alfir nang maglakad ito palapit sa sariling sasakyan. Pinagbuksan siya nito ng pinto, kaya sumampan na siya at umusog papasok ng passenger seat. Umikot ito at pumasok na sa driver's seat. I'm sorry. Biglang usal ni Alfir na ipinagtaka ni Laura. Para saan po? Tanong ni Laura. He looks over her way. Your life won't be in trouble if it weren't for me. And then he looks away. Huwag mong sabihin yan, Alfir. Pakiusap niya sa lalaki. Kung hindi dahil sa iyo, malamang isa na akong bayarang babae ngayon. Walang kinabukasan, walang pangarap, walang nararating. Baka nga, wala na ring buhay. Pabiro niyang sinabi ang huli pero hindi yun ikinatuwa ni Alfir. Hey, don't say that. Pag-alma ni Alfir. Napangiti siya kahit papano sa reaksyon ng lalaki. Totoo naman kasi. Noong gabing yon, gusto ko nang tapusin lahat. Wala na kasi akong dahilan para magpatuloy pa sa buhay. Napakurap-kurap si Laura nang maramdaman ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. She blinked her tears back before she turned to him. Kaya maraming salamat at dumating ka. Nabigyan ako ng pagkakataong mabuhay pa at muling makapagsimula. I'm glad to hear that. I'm happy for you. Ani Alfir. Nakangiti naman si Laura at napasandal sa backrest para magpahinga. Habang nasa labas ang kanyang tingin ay hindi niya namalayang nakatulog siya. Napamulat na lang siya nang bumukas ang pinto sa tabi niya at bumungad ang mukha ni Alfir. You're awake just on time. We're here. Ani Alfir kaya bumabangon si Laura. She almost lost her balance. But Alfir has a good reflex that he immediately clutches her waist to prevent her fall. Laura rubbed her eyes and composed her poise. Thank you. Alfir stepped away from her and slammed the door of his car. Let's go inside now. Ani Alfir. Pagpasok nila ay nasa sala na at naghihintay si Mera, Caius at si Emmanuel. Na ngayon niya lang ulit nakita. Dumiretso sila ni Alfir doon. Naupo si Laura sa tabi ni Mera habang si Alfir malalaki ang hagbang na lumapit kay Emmanuel at hinablot sabay hatag ng kwelyo nito. Napatayo si Mera at Laura nang mag-ibang ekspresyon ni Alfir. Galit ngunit nagpipigil habang nakatingin kay Emmanuel. Alfir. Bulalas ni Caius at mabilis na pumunta sa tabi ng dalawa para pigilan ang anumang gulo. Bro, just what are you doing? Tanong ni Caius kay Alfir. Imbes na sumagot ay hindi nito pinansin ang tanong ni Caius. How could you walk in here as if you did nothing?
Galit at mariing tanong ni Alfie kay Mano. Hindi naman nag-iba ang seryosong mukha ni Emmanuel. What did I do? Tanong pa nito. Tila mas lalo pang hindi nagustuhan ni Alfie yun, kaya lalong humigpit ang paghawak nito sa damit ng kaharap. What did you do? You're seriously asking me that? Tinugot nito sa bulsa ang cellphone na ibinigay kay Laura. At iniharap kay Emmanuel ang cellphone kung saan ang mga mensaheng natatanggap ni Laura. Tell me you did not do such a thing like this. I don't think I have a choice to deny this. It seems you made an assumption already. Ani Emmanuel at inalis ang mga kamay ni Alfie sa suot nito. Hindi naman nag-react si Alfie nang umatras si Emmanuel. You're right. It was me who texted her during the movie. It was also me who took picture of her as well. Natuon ang paningin nito kay Laura. Mabilis namang humarang si Mera sa harap niya, habang si Alfie naman ay sinubukang kuhanin ng atensyon ni Emmanuel, covering her from Emmanuel's view. Why would you do that? That's creepy. Ani Mera. I just want to scare her away. Emmanuel said. I know you're not stupid to do that without a reason, Alfie said. You're getting too attached, Alfie. That's not good. Tugon ni Emmanuel. Go straight to the point, Pakiusap ni Alfie. She won't be safe. He wants her. Mariing usal ni Emmanuel. There's nowhere to be safer place for her other than my roof, my land, and by my side. I won't let anyone harm her, not even our father. Pahayag ni Alfie. Hindi alam ni Laura kung paano magre-react sa mga narinig niya. Natutuwa siya sa mga sinasabi ni Alfie dahil talagang gusto siya nitong protektahan. Naguguluhan naman siya sa mga salita ni Emmanuel, pero ang mas nakakagulat ay ang katotohanan. Magkapatid si Alfie at Emmanuel. Magkapatid sila? Bulong ni Laura ngunit narinig ni Mera. Stepbrothers. Pagtatama ni Mera. Ano nga ba ang alam niya sa mga taong nakapaligid sa kanya? Wala masyado. You can't make her stay with you forever. That young woman has an ambition for herself. Once she gets what she wants, do you really think she'll stay with you? She's like Lera. She'll only use you for her own gain. Wake up, ani Emmanuel. Nasaktan naman si Laura sa mga sinabi ni Emmanuel. Ganon ba kababa ang tingin nito sa kanya? Shut up, Emmanuel. Sigaw ni Alfie na nagpatahimik ng paligid. He took a deep breath. I'm not sure how Lera got involved in this conversation, but I'd rather not compare, as it is unnecessary. And I think you got it wrong. She's not using me. I'm helping her out. That's so nice of you, but it doesn't change the fact that she's becoming your weakness. Father will use her to hold you by the neck, Alfie. Why not just let her go, or maybe give her to our father, for the sake of peace? Emmanuel suggested. Alfie clutches his fist tight, not liking what Emmanuel said. Are you nuts? How could you say that? Are you even right in the head? Emmanuel's expression hardened. You seriously don't want to listen? Then suffer from your own choice. Emmanuel turned and walks away. Emmanuel! Humabol si Alfie kaya mabilis na napasunod sina Laura, Mera at Kiyus. I'm not done with you yet. Ani Alfie kaya napahinto si Emmanuel. Muli itong humarap. Is this your recent doing as well? Iniharap ni Alfie ang screen ng cellphone nito kay Emmanuel. Sandaling pinakatitigan nito ang screen bago kumunot ang noo. I did not do that.
Pagtanggi ni Manuel sa nabasa. My message at the cinema are the last ones, since you found out immediately. Surely, tracing this one won't be that hard for you. Ani Emmanuel. Ibinaba ni Alfie ang cellphone at lumingon sa kanila. Looks like someone wants to play around. Ani Alfie. Halos hindi na makatulog si Laura sa kakaisip kung sino ang bagong texter, kung hindi naman pala si Emmanuel. Ibig sabihin ay may iba pang banta sa buhay niya. Hindi niya rin maintindihan kung bakit gusto siya ng ama ni Alfie at Emmanuel. Kung noong nasa mall pa lamang naman ang una nilang pagkikita at ang mas nakapagtataka pa ay kilala na siya nito doon pa lang. Napabangon si Laura nang may kumatok sa kanyang pinto. Sino yan? Tanong niya. It's Fiera. I want to sleep with you if you won't mind. Narinig niyang tugon ng bata. Napalundag si Laura pababa sa kama at tumakbo para buksan ang pinto at bumungad sa kanya si Fiera na nakapajama at yakap-yakap ang pink na teddy bear nito. Pasok ka. Tugon niya at nilakihan pa ang pagbukas ng pinto. Naglakad naman papasok si Fiera at dumiretso sa pag-akyat sa kanyang kama. You have a very comfortable bed. Ani nito. Napangiti naman si Laura at sinara ang pinto bago bumalik sa kanyang higaan. I thought your bed would be more comfortable. Aniya naman. Nagkibid balikat si Fiera. Maybe it is, but I got to use it. That's why your bed is very more comfortable than mine. Napatango naman si Laura. Siguro nga. Binalingan niya si Fiera na nakatingin na pala sa kanya. Can you tell me about your Uncle Emmanuel? What do you want to know about him? Balik tanong ni Fiera sa kanya. Saglit na napaisip si Laura. Is he a good man? A good brother to your father? And a good uncle too? Si Fiera naman ang napaisip. Uncle M is a good man. He's a good cook too. Napangiti ito. He always make my favorite ice cream cake. And does not let my dad starve because knowing that a busy man, he always forget to eat, and having Uncle Manu around is a great help to remind him that he needs to take a break for a meal. Uncle Manu would always serve him a tray of food. They were had his strong bond since they were young. Uncle M was my dad's playmate while his mom is a servant at the old house serving dad's family. Dad is only child, so he and Uncle M got along. However, the news of Grandpa's Fiero's affair with Uncle M's mom affected their bond as they were separated from each other. Grandpa and Grandma filed an annulment, but my dad is a great kid as he didn't hold grudges around Uncle M, knowing that he is innocent. That's why their friendship remains and lasted up until now. Marahang paliwanag ni Fiera. Soulmates? Ngayon naintindihan na ni Laura kung bakit gano'n na lang ka-close ang dalawa. Panandali ang katahimikan ang namayani sa loob ng silid bago muling nagsalita si Fiera. Since it's bedtime, can you tell me a story that would lull me to sleep? Of course. What kind of story would you like to hear? Tanong niya naman sa bata. Any story you know that always does this every night. Ani Fiera. Napangiti naman si Laura. He seems to be a great dad. Tumango naman si Fiera. He is. She agreed.
Alam niya bang dito ka matutulog? Baka hanapin ka niya sa silid mo at wala ka doon. Pagkumpirma ni Laura. Muling tumango si Fiera kaya napangiti naman siya. Well then, let me begin with the story. Napaayos naman ng higa ang katabi niya. I'm all ears. Usal ng bata. Once upon a time. Isang batang babae ngayong binigay sa isang mag-asawa na nakitira sa squatter area. Mahirap naman ang mga naroon, ngunit ang pamilya naman nila ay mayaman sa pagmamahalan. Isang dekada at 6 na taon nang lumipas nang namatay ang ina ng batang babae. 16 na rin siya noong mga panahong yon. Naiwan siya sa kanyang ama. Simula nang mawala ang kanyang ina, ay nagsimula ng maglasing at magbarkada ang kanyang ama na naging dahilan ng mas lalo nilang paghihirap. Kaya hindi na siya tumuloy sa pag-aaral at gumawa na lang ng paraan para kumita. Nanatili siyang positibo at matatag kahit na nagbago ang kanyang ama. Pinagsasalitaan siya ng mga masasakit na salita at ibinibida naman sa mga bastos na mga kabarkada at kainuman nito. Isang araw, 17th birthday niya. Masayang masaya siya dahil akala niya naalala ng kanyang ama ang kaarawan, sapagkat dinala siya nito sa isang malapalasyong lugar. Ang sabi nito sa anak ay masaya doon, kaya iniwan doon ang babae at hindi na bumalik pa. Lumipas muli ang panibagong taon at eksaktong 18 na siya nang makilala niya ang kanyang knight in shining armor. Para itakas siya mula sa nakakalungkot na palasyo. Sa isang napakagandang bahay siya dinala nito at doon ay nabuhay ang pag-asa sa loob ng dalaga. Ngunit ang kapalit ng pag-asa ay ang panibagong pagsubok na darating sa buhay niya. May mga masasamang tao na gustong kunin siya, kaya dapat siyang mag-ingat. Hanggang doon pa lang ang kwento. Hahanapin ko pa ang book 2. Ani Laura. I hope her knight in shining armor will protect her from any harm. Umihikab na usal ni Fiera at pumikit na. Napangiti naman si Laura. He is just like what he promised to her. Bulong niya sa natutulog na bata. Hanggang saan kayang protektahan ni Alfir si Laura? Abangan ang karugtong.